May additional na katanungan ho ako, ano? Opo. Paano magagamit ng korporasyon at paano protektahan ang mga ari-arian ng pinasok halimbawa sa trust or sa isang Mm. corporation halimbawa, attorney? Ayan, plus maganda rin yung corporation, especially ngayon na nagkaroon na tayo ng one-person corporation dito sa Philippines. Mm-mm. So, noon, pag gusto mo na ang asset mo ilalagay sa corporation, ang magmamay-ari na niyan, hindi na ikaw, hindi na yung mga kaanak mo, kung hindi yung korporasyon na. Halimbawa, may nangyayari. Ano ang paghahatian ng mga heirs? Hindi na yung mismong lupa, kundi shares na ang ibibigay mo. Therefore, bumababa din. Nawawala rin siya sa estate. So, yung pag kinumpit yung 6%, hindi na nagiging stressful ang accounting nun. So, kung hindi na rin mabigat ang babayaran mo sa BIR dahil nalipat na yung pagmamay-ari sa isang corporation. Secondly, nababawasan din yung hassle ng pagpunta ng korte. Hindi tulad pag may last will and testament ka, pupunta ka pa ng korte, ipapaprove mo pa yung last will and testament. Ito, hindi na, kasi nandito na siya sa isang korporasyon. So naihanda mo na lahat ng may-ari ng korporasyon na yon ay may-ari na rin ng lupa na ipinasok sa korporasyon.